Ito ang mas pinaastig at mas detalyadong Tagalog recap natin ng Marvel movie na ang Venom 1 2018. Ito ay isang thriller action sci-fi film na siguradong ika-enjoy niyong lahat. Kamusta na kayo mga Juan? Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Nang pabalik na sa Earth ang deep space probe ng Life Foundation ay biglang nakatakas ang isang alien specimen rito at inatake ang mga astronaut. Ilang saglit ay malakas na bumagsak ang spacecraft sa silangang bahagi ng Malaysia. Ang CEO ng Life Foundation na si Carlton Drake kasama ang head researcher niya na si Dr. Skirth ay nagmadaling pumunta sa mission control nila. Mabilis na rumesponde ang mga Malaysian paramedics sa insidente at sinakay nila sa ambulansya ang mga nasawing astronaut pero napansin ng babaeng rescuer na buhay pa ang isa sa mga ito. Ang mga tauhan naman ng Life Foundation ay agad na kinolekta ang 3 alien symbiote sa nawasak na probe. Ilang saglit nang nasakay na ang astronaut sa ambulansya ay nasaniban na pala ito ng symbiote at biglang inatake nito ang driver pati ang babaeng paramedic na nagdulot ng matinding aksidente ng sasakyan sa kalsada. Pagkatapos ay lumipat ang symbiote sa paramedic at habang naglalakad siya palayo ng insidente ay pinagaling nito ang mga sugat niya. Sa sunod na eksena sa San Francisco, si Eddie Brock ay masayang namumuhay sa kanilang apartment kasama ang fiancé niyang si Anne Weying na isang lawyer. May deposition pa raw ang babae tungkol sa kaso ng Life Foundation kaya't agad na nagpaalam na siya kay Eddie upang pumasok sa trabaho. Ang bida naman ay makikitang isang matagumpay na investigative journalist ng MNBN Broadcasting Network. Mula sa kanyang sariling TV show na ang The Brock Report ay ine-expose niya rito ang korupsyon ng mga lokal na gobyerno at ng mga pribadong korporasyon. Maya-maya pagpasok ni Eddie sa gusali ng MNBN ay masayang binati niya sa lobby ang security guard na si Richard. Kalaunan ay humarap ang bida sa head ng network na si Jack at sinabi nitong si Carlton Drake ay nais magpa-interview sa kanya. Upang masigurado raw niya sa publiko na ligtas ang lahat at isang anomalya lang ang nangyaring pagbagsak ng probe nila. Pero si Eddie ay tumutol sa dahilan ni Drake ng pagpapa-interview sa kanya dahil alam niyang masamang tao ito. Pinaliwanag naman sa kanya ni Jack na sa sobrang yaman ni Carlton Drake ay kaya nitong bilhin ang building nila upang gawing garahe kaya't kung may gagawin siyang hindi maganda sa interview ay maaaring ikawala niya ito ng trabaho. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Eddie sa boss niya at kinagabihan ay nag-date sila ni Anne sa madalas nilang puntahang bar. Nasabi niya sa kasintahan ang pag-assign ni Jack sa kanya ng interview kay Drake pero buo na ang desisyon niya na i-expose ang korupsyon ng Life Foundation dahil yun ang trabaho niya. Maya-maya sa kanilang apartment ay habang natutulog si Anne ay palihim na binuksan ni Eddie ang laptop ng babae. Nakita niya rito ang isang email na galing sa law office ni Anne na naglalaman ng wrongful death claim sa Life Foundation dahil ito sa mga isinagawang mga eksperimento ng kumpanya na nagdulot sa pagkamatay ng 3 volunteer. Sa sunod na araw ay habang naka-live broadcast ay in-interview na ng bida si Drake sa Life Foundation patungkol sa matagumpay na paglikha nila ng mga lunas sa napakaraming sakit. Pero kalaunan ay biglang binanggit ni Eddie ang mga alegasyon tungkol sa pag-e-eksperimento ng kumpanya nila na nagdulot ng pagkamatay ng 3 volunteer at binanggit niya pa ang mga pangalan nito mula sa email ni Anne. Sumagot naman si Drake na fake news yun at agad na pinalabas niya si Eddie sa mga security guard nila. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya pagbalik ng bida sa opisina ni Jack ay tinanong siya nito kung kanino nanggaling ang mga impormasyon niya. Nang nasabi ni Eddie na binase niya lang sa kutob ang mga nasabi niya kay Drake ay hindi siya pinaniwalaan ni Jack dahil hindi sila nagbabanggit ng mga alegasyon ng walang pruweba pagkatapos ay tinanggal na siya nito sa trabaho. Subalit pati si Anne ay natanggal rin sa trabaho ng dahil kay Eddie at napagdesisyonan niyang ibalik ang engagement ring na binigay sa kanya ng lalaki. Tinatapos na raw ni Anne ang relasyon nila dahil ginamit niya lang siya. Sa sunod na eksena ang Malaysian paramedic na sinaniban ng alien symbiote ay pumunta sa kalapit na syudad upang kumain ng buhay na isda. Nagalit ang vendor sa kanya pero agad na tinapos niya ito. Galit na nilapitan siya ng grupo ng mga kalalakihan ngunit mabilis na tinapos niya rin ang lahat ng mga ito pagkatapos ay lumipat uli ang symbiote sa isang matandang babae roon. Samantala ang ibang mga symbiote mula sa Malaysia ay dumating na sa Life Foundation sa San Francisco na labis na kinatuwa ni Drake. Makalipas ang 6 na buwan ay makikita si Eddie na madalas nang umiinom sa bar dahil sa labis na depresyon. Pagkatapos ay bumili siya ng dyaryo sa homeless na si Maria at pumasok sa convenience store ni Mrs. Chen. Ilang saglit ay pumasok rin roon ang isang magnanakaw na agad na tinutukan si Mrs. Chen ng baril at si Eddie ay walang nagawa kundi magtago sa isang sulok.
Sa kasalukuyan na yun ay nadiskubre ni na Drake at Dr. Skirth na ang mga symbiote ay kailangang sumanib sa compatible na nilalang upang makasurvive. Nang tagumpay na napasanib nila ang dilaw na symbiote nang hindi nasasawi ang isang kuneho ay agad na sinabihan ni Drake ang babae na magsisimula na sila rito ng human trial. Mariin na tumanggi si Dr. Skirth sa boss niya dahil hindi raw yun tama ngunit nagbanta ang lalaki patungkol sa kalagayan ng mga anak niya. Maya-maya pag-uwi ng bida sa kanyang apartment ay nakita niya ang mga overdue utility bills niya. Kalaunan gamit ang dyaryo ay naghanap si Eddie ng trabaho ngunit sa dami ng mga tinawagan niyang numero rito ay kahit pa bilang dishwasher ay walang tumanggap sa kanya dahil sa nagawa niya nakaraan. Naisipan na lang niyang magsalang ng meditation DVD ngunit habang nakikinig ay biglang nagpatugtog ng napakalakas na rock music ang kanyang kapitbahay na labis na kinainis niya. Sa sunod na araw gamit ang asol na symbiote ay sinimulan na ni na Drake ang kanilang human trial. Subalit nang sumanib na ang symbiote sa lalaking volunteer ay mabilis na kinain nito ang mga organ ng katawan niya hanggang sa mawalan siya ng buhay at lumabas ito sa kanya. Si Drake naman ay walang awang pinatawag pa ang sunod na volunteer. Maya-maya pagbalik ni Eddie sa convenience store ay napansin niyang nasundan siya roon ni Dr. Skirth at binigyan siya nito ng calling card. Kahit pa hindi interesado ang bida ay pinaliwanag sa kanya ng babae na isa siyang scientist ng Life Foundation at totoo ang lahat ng akusasyon niya kay Drake. Kailangan raw nilang mapigilan ang lalaki na makapatay ng mas marami pang volunteer sa eksperimento nila. Pero inis na sumagot si Eddie na ayaw na niyang maging involved rito sapagkat nakaraan lang ay dahil kay Drake ay nawala ang lahat sa kanya. Ilang saglit ay pumunta ang bida sa tapat ng dating apartment nila ni Ann at nakita siya roon ng babae kasama ang bago nitong boyfriend na si Dr. Dan Lewis. Hinayaan naman sila ng lalaki na magkamustahan at pumasok na siya ng apartment. Nasabi ni Eddie kay Ann na sobrang namimiss na niya siya at tinanong niya ito kung may pag-asa pang magkabalikan sila. Subalit sumagot ang babae na hindi na sila magkakaayos pa at lahat ng hindi magandang nangyari sa kanya ay kagagawa niya. Maya-maya ay malungkot na na-realize ng bida na wala nang mawawala sa kanya pagkatapos ay naisipan niyang tawagan si Dr. Skirth at sinabi niya rito na sumasang-ayon na siya sa kanya. Sa sunod na eksena ay nagmadaling pinasok ni Dr. Skirth si Eddie sa gusali ng Life Foundation at binunyag nito sa kanya na gamit ang mga symbiote ay plano ni Drake na makapunta ang mga tao sa kalawakan. Nang biglang may nakita silang nag-iikot na security guard sa daan ay agad na pinasok ni Dr. Skirth si Eddie sa laboratory nila habang kinakausap nito ang bantay roon. Ilang saglit ay sinimulan na ni Eddie na kumuha ng mga litrato sa laboratory at napansin niya rito ang dilaw na symbiote na wala ng buhay. Kalaunan ay nakita niya rin sa laboratory ang kaibigan niyang si Maria. Nagmadaling binasag ng bida ang salamin ng chamber gamit ang fire extinguisher ng pasilidad ngunit mabilis na sinunggaban siya ng babae at hindi niya napansin na lumipat na sa kanya ang itim na symbiote ni Maria bago ito mawala ng malay. Dahil naman nag-alarm na ang buong gusali ay agad na tumakbo si Eddie palabas roon pero nagawa niyang mapabagsak ang dalawang security guard na humarang sa kanya. Patuloy na tumakbo si Eddie palayo ng Life Foundation hanggang sa nakarating siya sa kalapit na kakahuyan ngunit hinabol pa rin siya rito ng mga bantay. Pero bago siya makorner ng napakaraming security guard ni Drake ay sobrang bilis na nakaakyat siya sa tuktok ng isang napakataas na puno at hindi na siya mahanap ng mga ito sa paligid. Samantala ang nakatakas na symbiote na sumanib sa matandang babae ay nakarating na sa airport ng Malaysia at naisipan naman niyang lumipat sa isang American na batang babae roon. Sa sunod na eksena ay ni-report ni na Dr. Skirth kay Drake na ninakaw raw ng intruder ang symbiote kay Maria at ngayon ang babae ay wala ng buhay. Maya-maya pagbalik ng bida sa kanyang apartment ay habang tinatawagan si Skirth tungkol sa mga litrato na nakuha niya ay nakaramdam siya ng labis na pagkagutom at pagkauhaw. Ilang saglit ay nakita ni Eddie ang itsura ng symbiote sa kanyang muka na labis na kinagulat niya at kinawalan ng malay. Maya-maya pagbangon ng bida ay naisipan niyang puntahan ang restaurant kung saan kasalukuyang nagde-date sina Ann at Dan. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae na palihim na pumasok siya sa Life Foundation at nakakuha roon ng mga litrato ngunit posibleng naging infected na siya. Ilang saglit ay biglang kinain ni Eddie ang ilang mga pagkain ng mga tao sa paligid. Dahil naramdaman niyang labis na uminit ang kanyang katawan ay agad na lumublob siya sa malaking aquarium ng restaurant at habang kumakain rito ng buhay na lobster ay pinakiusapan siya ni Dan na sumama sa kanya. Sa kasalukuyan na yun si Tris na ang head security ni Drake ay nalaman na si Skirth pala ang nagpapasok ng intruder at agad na hinarap siya nito sa boss nila. Habang nasa loob naman ng chamber kung saan nila kinukulong ang mga symbiote ay pinaliwanag ni Drake sa babae na naiintindihan niya kung bakit niya nagawa yun. Ngunit kailangan nilang mabalik roon ang symbiote at ang intruder dahil hindi magtatagal ay mamamatay sila. Kung sasabihin raw ni Dr. Skirth kung sino ang intruder ay matutulungan nilang maligtas ang buhay nito.
Ang babae naman ay napilitang sabihin sa boss niya na ito ay si Eddie Brock, subalit ang natitirang symbiote nila ay pinasanib ni Drake kay Dr. Skirth upang tapusin siya. Sa sunod na eksena si Eddie ay sinalang ni Dr. Dan sa MRI test, ngunit nang sinimulan na nila ito ay labis na nasaktan sa sobrang tining na tunog nito ang symbiote sa loob niya. Agad na hininto ni Dan ang test at sinabihan niya si Eddie na tatawagan niya siya pag lumabas na ang resulta ng MRI test niya at pinauwi na niya siya. Kinabukasan ay kasama si Dan ay tinawagan ni Ann ang bida dahil nalaman raw nila sa test na may parasite sa katawan niya pero bibigyan nila siya ng gamot upang maalis ito sa kanya. Nagpasalamat si Eddie sa kanila ngunit biglang nagpatugtog uli ng napakalakas na rock music ang kapitbahay niya. Nang sinabihan niya ito na hinaan ang pagpapatugtog ay agad na sumang-ayon ang lalaki sa kanya dahil natakot ito sa itsura niya. Maya-maya ay biglang pinuntahan si Eddie ng mga tauhan ni Drake at ni Tris sa apartment niya. Nang kinuryente ang bida ng isang kalaban ay kinontrol ng itim na alien symbiote ang katawan niya at magaling na kinalaban sina Tris at ang lahat ng kasamahan nito sa paligid. Habang si Eddie ay labis na nagugulat sa mga nagagawa ng itim na symbiote sa mga tauhan ni Drake ay patuloy na kinalaban nito ang buong grupo ni Tris at hindi nagtagal ay napabagsak niya silang lahat ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay tumalon sila sa bintana ng apartment upang makapunta sa kabilang gusali at makatakas. Pagdating sa labas ay mula sa isip ni Eddie ay pinakita ng symbiote ang itsura niya sa kanya habang nakatingin siya sa salamin ng kotse sa daan. Ilang saglit si Tris ay agad na ni-report kay Drake na nasa loob ng katawan ni Eddie ang symbiote at labis na natuwa ito na makitang tagumpay ang pagsanib ng alien specimen nila sa lalaki. Kalaunan ay sumakay si Eddie ng motor niya at sina Tris ay nag-release ng napakaraming drones upang atakihin siya. Ang mga ito ay kamuntikan ng sumabog ng napakalakas kay Eddie pero magaling na naiiwasan niya ang mga drones sa tulong ng itim na symbiote sa kanyang katawan habang sakay ng motor niya. Ngunit hindi tumigil ang mga drones ni Tris na atakihin at pasabugan si Eddie sa kalsada hanggang sa naubos na ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ay hinabol naman ang bida ng mga tauhan ni Drake sakay ng kotse nila. Kalaunan ay na-corner siya ng dalawang sasakyan ng mga kalaban pero ang alien symbiote ay nagawang pabagsakin ang mga ito ng sabay sa kalsada. Subalit sa patuloy na pag-drive ni Eddie palayo ay biglang nasagasaan siya ni Tris ng kotse nito. Nang kukunin na siya ng lalaki ay pinagaling ng symbiote ang mga sugat niya sa katawan at mabilis na sinakal nito ang kalaban. Dito na binunyag ng alien symbiote ang buong itsura niya kina Tris at kalaunan ay binaril siya ng kalaban sa likod pero agad na kinain niya ang ulo nito. Nang dumating ang mga kapulisan sa lugar ay mabilis na tumalon ang itim na symbiote sa mga sasakyan ng mga ito sa paligid at agad na tumalon siya sa kalapit na ilog. Pumunta ang symbiote sa kabilang parte ng dagat sa anyo ni Eddie at sinabi nito sa kanya na siya si Venom. Ginagamit lang raw niya ang katawan ng bida upang makapunta sa rocket ni Carlton Drake at ang dahilan kung bakit sila napunta sa Earth ay upang kainin ang karamihan sa mga tao. Kung makikipag-cooperate raw si Eddie sa kanila ay maaaring mabuhay pa siya. Maya-maya si Dr. Dan ay sinabihan si Ann na may napansin siyang sobrang kakaiba sa mga organ ni Eddie mula sa MRI test nito at kailangan niyang bumalik sa ospital nila. Sa kasalukuyan na yun ay labis na nagalit si Drake na makitang patay na ang huling symbiote nila na sumanib kay Dr. Skirth. Sa sunod na eksena ang nakatakas na symbiote na sumanib sa batang babae ay nakarating na sa San Francisco. Maya-maya habang papunta ang bida sa gusali ng MNBN ay tinawagan siya ni Ann at sinabihan siya ng babae na kailangan nilang magkita. Pero tumanggi sa kanya si Eddie at pumasok na siya sa building ngunit hindi siya pinatuloy roon ni Richard. Si Venom naman ay naisipang tumalon sa gusali at pumunta sa tuktok upang tanawin ang kalawakan ng syudad. Ngunit labis na nasaktan ang symbiote sa ingay ng napadaan na eroplano at nahulog sila roon pero agad na nakakapit siya sa gusali. Pagkatapos ay pumasok sila sa opisina ni Jack at si Eddie ay nag-iwan sa table ng mensahe kasama ang cellphone niya na naglalaman ng mga litrato na nakuha niya sa Life Foundation. Ilang saglit ng palabas na sina Eddie ng building ay nakaabang na pala sa kanila ang isang grupo ng mga SWAT agent sa lobby. Napilitan naman si Eddie na magpalit ng anyo bilang si Venom at mabilis na inatake ng itim na alien symbiote ang buong SWAT team sa gitna ng usok ng smoke grenade nila. Isa-isang pinabagsak ni Venom ang lahat ng mga ito sa lobby ng gusali ng napakadali pero hindi nagtagal ay nagawang mapuntahan roon ni Ann si Eddie. Ngunit labis na nagulat ang babae na makita si Venom na kakainin na ang isang SWAT agent at agad na nilapitan siya ni Eddie upang sabihin sa kanya na iyon ang impeksyon na pumasok sa katawan niya. Kahit labis na natatakot ay pinasakay ng babae ang bida sa kotse niya upang ipunta siya sa ospital ni Dan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Eddie ay sinundan na pala sila ng drone ni Tris. Dito naman pinaliwanag ni Eddie kay Ann ang mga sinasabi ni Venom sa isip niya na hindi siya maaaring sumalang uli sa MRI dahil nakakamatay sa symbiote ang tunog na may sobrang taas na frequency at pati na rin sa apoy.
Kalaunan ay dahil sa mungkahi ni Venom ay nagpasensya ang bida sa babae sa lahat ng nagawa niya sa kanya. Sa sunod na eksena pagdating ni Ann sa ospital ay pinaliwanag ni Dan kay Eddie na ang parasite sa kanyang katawan ay unti-unting kinakain ng mga organ niya kaya't dapat na siyang dalhin sa ICU. Nang biglang sinakal ni Venom si Dan ay mabilis na pinagana ni Ann ang MRI at labis na nasaktan rito ang symbiote, nagmadali itong umalis sa katawan ni Eddie at si Dan ay kinulong siya sa silid. Dahil naman sa sobrang galit ng bida sa ginawa sa kanya ni Venom ay inis na umalis siya sa opisina ni Dan. Ngunit habang nag-uusap sina Ann at Dan ay nagawang makatakas ng symbiote mula sa air vent ng silid at sumanib siya sa aso ng pasyente sa kabilang silid. Nagulat sina Ann at Dan na mapansing wala na roon ang symbiote subalit si Eddie ay mabilis na kinuryente ni Tris at dinukot nila siya. Nakita ito ni Venom pero ilang saglit si Ann ay agad na napansin na sumanib siya sa aso na yun. Samantala si Carlton Drake ay nakita ang batang sinaniban ng symbiote na nakapasok sa laboratory nila at nang inakala niyang naliligaw ito ay biglang lumipat sa kanya ang symbiote. Maya-maya ay nadala na ng mga kalaban ang bida sa laboratory ng Life Foundation at malakas na hinedbutt niya rito si Tris. Kalaunan ay tinanong siya ni Drake kung nasaan ang lokasyon ng itim na symbiote pero tumanggi siya na sabihin ito sa kanya. Pagkatapos ay biglang nagpalit ng anyo si Drake bilang ang gray na symbiote at galit na tinanong nito si Eddie kung nasaan si Venom. Pero nagmatigas pa rin siyang sabihin ito kaya't pinag-utos ng lalaki kina Tris na tapusin siya. Ilang saglit ay palihim na kinausap ng gray na symbiote si Drake na may mga milyong lahi pa niya na dapat nilang dalhin roon at ang mga ito ay susunod sa pamumuno nilang dalawa. Ang bida naman ay dinala ng grupo ni Tris sa kakahuyan upang patayin pero biglang dumating roon si Venom at isa-isang tinapos nito ang mga kalaban sa paligid. Makikitang sumanib pala siya kay Ann at mabilis na kinain niya ang ulo ni Tris. Pagkatapos ay hinalikan niya si Eddie habang lumilipat ang itim na symbiote sa katawan niya. Pinaliwanag naman ni Venom sa isip ng bida na ang symbiote na sumanib kay Drake ay ang leader nila na si Riot at kailangan nila siyang pigilan. Nagmadaling iniwanan nila roon si Ann at sinabi ni Venom kay Eddie na plano ni Riot na dalhin sa Earth ang buong lahi nila upang kainin ang sangkatauhan. Napagdesisyonan na raw ni Venom na manatili sa planeta nila dahil isa rin siyang bigo sa buhay na katulad ni Eddie at nagustuhan na niya roon lalo na't marami silang dalawa na kayang gawin. Kalaunan ay nakita na nina Eddie ang rocket ni Drake sa di kalayuan at agad na tinunto nila ito. Samantala si Carlton Drake ay pumunta ng mission control at sinabihan ng mga empleyado niya na kahit hindi pa handa ang rocket ay simulan na nila itong i-launch at siya mismo ang magpipiloto nito. Pero tumanggi sa kanya ang mga tauhan niya at sa sobrang inis ay si Drake na ang nag-initiate ng launch ng rocket sa loob ng 5 minuto. Ilang saglit ang isang empleyado roon ay agad na napansin ni Riot na planong i-abort ang pag-launch ng spacecraft kaya't mabilis na pinigilan niya ito at pinatalsik gamit ang arm blade niya. Dahil sa matinding ginawa ng gray na symbiote ay nagmadaling nagtakbuhan ng mga empleyado sa mission control at ginamit pa niya ang dalawang malalaking arm blade niya upang wasakin ang mga computer sa pasilidad. Pagkatapos ay tumakbo si Riot papunta sa rocket ni Drake at nang nakita siya ni Venom ay matapang na hinarang niya ito sa daan. Galit na inatake naman siya ni Riot at si Venom ay buong lakas na nakipagsagupaan sa kanyang symbiote leader at nagagawa niyang makipagsabayan sa galing makipaglaban nito. Agad na napansin ng gray na symbiote na may mas malakas na host si Venom kaysa sa kanya pero magaling na nakipagbakbakan pa rin ito sa kanya hanggang sa kalaunan ay nagtagumpay itong mapabagsak siya. Sa kasalukuyan na yun si Ann ay tumakbo papunta sa mission control ng Life Foundation at nakita niya sa monitor sina Venom at Eddie. Ang bida at ang itim na symbiote naman ay hindi sumuko na kalabanin si Riot at nang nagawang matanggal nito si Venom kay Eddie ay agad na bumalik siya sa kanya. Patuloy na nakipagsagupaan si Venom sa symbiote leader ngunit kalaunan ay nagawa nitong masanib sina Eddie at Venom sa katawan niya at agad na umakyat papunta sa rocket. Pero si Ann mula sa mission control ay nagpatugtog ng high-frequency sound malapit sa kanila at dahil dito ay nagkahiwalay sina Venom at Riot at pagbagsak nila ay naghiwalay rin sila kina Eddie at Drake. Ang bida ay matapang na nakipaglaban kay Drake at nagawa niya itong mahulog sa platform subalit nagawang makabalik ni Riot sa lalaki at agad na sinaksak nito si Eddie sa likod. Mabilis na tumalo naman ang kalaban papunta sa rocket at pumasok rito pero si Venom ay gumapang pabalik sa bida at nagmadaling tumalon sa spacecraft bago ito makaalis. Pagkatapos ay gamit ang malaking patalim ni Riot ay winasak ng itim na symbiote ang engine ng rocket at sina Drake at Riot ay nasawi sa loob dahil sa matinding pagsabog ng spacecraft. Subalit habang nasusunog sa pagsabog si Venom ay nagpaalam na siya kay Eddie at ginawa niyang parachute ang sarili upang maligtas ang bida sa pagbagsak sa dagat. Kinabukasan, sina Eddie at Ann ay nag-usap sa labas ng dating apartment nila at nabanggit sa kanya ng babae na papasok na raw siya sa Public Defender's Office.
Nasabi naman ng bida kay Ann na kinontak raw siya ng MNBN at plano nilang ibalik ang show niya upang i-expose ang korupsyon ni Drake pero tinanggihan niya ito dahil pinili na niyang maging isang freelance writer-journalist. Ngayon ay nakatanggap na raw si Eddie ng pinakamabigat na interview sa buhay niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae tungkol sa halik nila nakaraan ngunit sinabi nito na ideya raw yun ni Venom. Ilang saglit ay makikitang buhay pa pala si Venom nang biglang nagsalita siya sa isip ni Eddie na plano nilang ibalik si Ann sa buhay nila. Nang napansin ni Ann na tila may kakaiba kay Eddie ay nagmadaling nagpaalam na siya sa babae. Sa sunod na eksena ay sinabihan ni Eddie si Venom na hindi siya maaaring basta na lang kumain ng kahit sino at tanging masasamang tao lang ang dapat nakakainin niya. Ilang saglit ay pumasok sila sa convenience store ni Mrs. Chen upang bumili ng pagkain subalit dumating uli rito ang lalaking magnanakaw upang nakawan ng ginang. Ngunit agad na pinigilan ni Eddie ang lalaki sa anyo ni Venom at pinagsabihan niya ito na wag nang babalik roon kundi ay kakainin niya ang mga parte ng katawan niya. Tinanong ng magnanakaw kung anong nilalang siya at sabay na sumagot sina Eddie na sila ay si Venom pagkatapos ay nagbago ang isip ng symbiote at mabilis na kinain niya ang lalaki. Labis na nagulat si Mrs. Chen kay Eddie pero sinabi niya sa ginang na may parasite siya sa katawan at umalis na siya roon. Sa mid-credit scene, si Eddie na isa ng writer-journalist ay pumunta sa San Quentin Prison dahil ni-request ng nakakulong na serial killer rito na magpa-interview sa kanya. Sinamahan siya ng isang prison guard papunta sa selda ni Cletus Cassidy at sinabi nito sa kanya na kapag nakalabas raw siya roon ay magkakaroon ng matinding patayan o carnage. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.